Magandang araw po sa inyong lahat. So ngayong araw, meron akong topic. Ito po ay related sa SSS member. Salary loan, pwede na ba mag-reloan pag ikaw ay 1 year na nakapagbayad ng monthly amortization ng SSS? So yun po ang dapat nating sagutin ngayon. Pero bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod na videos ko na i-vlog. So napaka-importante na as SSS member, pag ikaw ay SS member, pwede ka na makapag-loan ng SSS as long as talaga kabuo ka na ng 3 years na mahigit, pwede ka na makapag-loan sa SSS. Pero tandaan, pag ikaw ay nakapag-loan na ng SSS, at the same time, kaka-loan mo lang nung nakarang taon, tapos nag-loan ka naman itong taon na to, pwede ka na ba makapag-loan? Sa totoo lang, based po yan sa personal experience ko kasi 3 times na kasi ako nakapag-loan ng salary loan nung nakarang taon pa o next nung pandemic pa. So 3 times ko na ako nakapag-apply ng ganyang loan na salary loan. Kaya good news yung isi-share ko sa inyo kasi based po ito sa personal experience ko na totoo nangyayari sa akin, na pag ikaw ay SSS member at gusto mo mag-loan ang salary, pwede ka na po makapag-loan o re-loan as long as nakapagbayad ka na ng 1 year contribution ng SSS. Pero expect ka na kung magkano yung natanggap mo nung nakaraan. Halimbawa, nakatanggap ka ng 21,000 sa pangalawang loan mo. Expect ka na pag ikaw ay mag-re-loan this year ay halos kalahati lang din talaga yung ma-claim mo o pwede mong ma-re-loan. Yun po yung qualification. Kailangan 1 year, mas maganda mahigit 1 year, pwede ka na po makapag-re-loan ng salary loan sa SSS. Kasi ang SSS salary loan, kadalasan talaga is 2 years, babayaran mo talaga yan. 2 years yung babayaran mo, yung SSS na salary loan. Pero mas maganda pag meron kang online or SSS online, nang sa ganon, ma-verify mo sa online mo kung talagang naghuhulog talaga yung employer mo. Kasi pag hindi mo ma-inquire yan, wala kang online, mahirap kasi pipila ka pa sa SSS. So mas hassle. Kaya kung may online ka, matitrace mo doon kung talagang pinuhulugan ba talaga nila yung SSS mo. Lalong lalo na kasi dalawang beses ka kakaltasan. Kasi merong SSS salary loan, meron ka pang SSS contribution monthly. Kaya expect ka na talagang mas malaki yung makukuha mong mabawas na contribution mo sa yung sweldo pag ikaw ay nagtatrabaho talaga. Talagang dalawa yung makaltas mo, SS contribution at saka SSS salary loan. Kaya maganda pag ganon, na try mo rin mag-loan. As long as ginagamit mo naman sa tama, wala namang pag-iinayang kung ito ay ginamit mo sa tama. Kasi sa akin, based on my personal experience, is mahigit 130 months na yung contribution ko talaga sa SSS. So, good thing, darating ang panahon, pag ako ay mag-retired, is talagang sure na mayroong qualification na pwede makapag-pension. Pero expect ka na, pag ikaw ay malakas pa at kaya mo pa magtrabaho, huwag pong huminto sa paghuhulog ng SSS. As long as may employer ka pa, tuloy-tuloy pa rin yung hulog mo. Nang sa ganon, yung pension mo monthly, pagdating ng panahon, pag ikaw ay nag-retire, eh mas malaki yung matatanggap mo. So, yun lang po. Maraming salamat po. Isa pa palang tips, yung SSS salary loan ay kailangan mo ng ATM na savings accounts. So, doon nila iuhulog yon. At the same time, based sa aking experience kasi is 3 to 5 days lang yung sa akin kasi mayroong iba na nag ano ng SSS na online na magbabayad ka lang. So mas maganda kung gusto mo hindi ka magbabayad, punta ka sa SSS. Pero yun nga lang, napakahaba ang pila.
Kaya kung gusto mo, hindi masyadong mahaba yung pila, mas maganda, before pa yung opening ng SSS branch sa lugar ninyo, ay pumunta na kayo ng mas maaga. Nang sa ganon, yung number nyo ay hindi ganon ka, ano na yung number taas, yung number mo na pipilahan. So yun lang po, maraming salamat po.